from Baguio City. Isang boxing fan pinatulan ng former Unified Super Bantamweight World Champion na si Marlon Tapales sa gustong kahilingan nito. Tapales, game na palagay ng angas ng Pinas ang former 3 Division World Champion na si John Riel Casimero. Jonton Nakatani at Vincent Asolabio, sobrang seryoso na sa paparating na laban nila at ngayong July 20 na yan, Sabado. Naoya Inoue, nagmamakawa sa ngayon, hindi babaklasan ang titulo ng World Boxing Association kahit na hindi iginala ang mandato ng WBA na si Murzin Akhmadalib, dapat ang kakasahan. Pero ang 37 anyos na past prime na si Terence John Duaney ang pinili nito. Pero Team Inoue, nagbigay na ng dahilan kung bakit si Duaney ang pinalagan. Ito po ang mapinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ito ang naging komento ng isang boxing fan sa isa sa mga post ni Tapales sa kanyang social media account. Sinabi ng isang fan na idol Marlon Tapales versus Casimero at ang komentong nito ay hindi pinagpas ni Tapales at nabigay siya ng kanyang reaksyon at sinabing let's go. Kaya naman, marami ang nagulantang at nahati ang mga desisyon sa naging reaksyon ni Tapales na handang-handa itong sa Tapales sa kasahan itong si Casimero. Lalong-lalo na sa ngayon na hindi pa rin ibinunyag ng Team Casimero kung sino nga ba talaga ang makakalaban ni Casimero sa buwan ng Setyembre. Pero syempre, marami ang gusto na ikasa ito para magkakalaman na. Pero alam niyo naman si Mr. Kwento na ayaw ko ng ganitong mga matchups na kung saan ang mga pambato natin para maging world champions ay mababawasan tuloy. Nilang gusto lang ng mga kababayan natin na malaman kung sino nga ba ang hari sa kanila. Well, good si Mr. Kwento kung ang nakataya ay world title na kaya dahil may mandatory ay hindi dapat iwasan. Kahit pa bukas na ang laban ay sige bakbaka na. Pero kung walang titulo ang nakataya at parehong mga top contenders, hanggat maaari mga kwento ay hindi na sana magkakasalubong para marami pang mga tsansa na makalaban sa world title fights ang ating mga kababayan. Pero ganoon pa man, nagpasilip naman itong si Tapales ngayon na kanyang sparring dahil balik ensayo na itong si Tapales. At syempre pati na rin itong si Casimero. Kaya sa halip na sila ang magkakasubukan ay suportahan na lang natin sila sa kanilang susunod na mga laban. Kaya good luck sa dalawa nating mga kababayan. Samantala, sa harapan naman nila ni Asolabio at Nakatani, kitang-kita na ang dalawa ay sobrang seryoso na at handa na sa kanilang salpukan. At base sa pangyayari sa final press conference, sinabi ni Nakatani na gusto niyang tapusin ang laban ni Asolabio sa mamamagitan na hindi makakalimutang knockout na magaganap sa laban. Alam niya na may lakas din itong si Asolabio, pero ito ay pinaghandaan na niya ng lubusan at sa ngayon nga ang nasa isipan niya yung susunod na kalaban kontra yan kay Takuma Inoue para sa unification match. Nako, minali talaga ang ating kababayan dito Pero sige lang, dahil maliit man ang tsansa ni Asolabio na manalo. Pero huwag natin kalimutan na ang maliit na buta sa ilalim ng naglalayag na barko ay pwedeng magbigay ng problema at malunod pa ang barko. Kaya sana ganito rin ang mangyari dito. Samantala, inamin naman ni Inoue kung bakit ang team niya ay mas pinili na harapin itong si Duaney kaysa kay Akhmadalib. Well, ayon sa manager ni Inoue at co-promoter na si Hideyuki Iwashi, pagkatapos ng laban ni Luis Nery at ni Inoue ay targetan nila na itong si Sam Goodman dapat ang makakalaban ni Inoue sa buwan ng Setyembre. At dahil biglang umatras si Goodman, doon na nila naisipan na dapat ay papalitay ang Japanese assassin kung may tuturing nila dahil tatlong mga laban na sunod-sunod sa Japan ni Duaney na lahat ng mga kalaban ay pinabagsak niya kahit nasa edad na 37 anyos na ang mamang ito. At ayon pa kay Iwashi, kung tutuusin, itong si Duaney ay nakareserba din ito kay Nery dahil kung hindi lang nakuha ni Nery ang tamang timbang ay papalit nila itong si Duaney din naman kaya hindi talaga nila maiiwasan na may alis sa kanilang isipan. Itong si Duaney ang dapat harapin ni Inoue. Hindi raw nila ito naikasa ang Inoue kontra Duaney kung itong si Goodman ay hindi umatras sa laban kaya yun napunta na lang si Inoue kay Duaney. Kumaga mga kwento, itong si Goodman ngayon ang pinapalitaw ng Team Inoue na pinakadahilan o salarin bakit si Inoue ay papato na lang sa 37 anyos na past prime na nabuksingero. At ayon nga sa iba, tutungang tatlong mga sunod-sunod na mga naipanalo na mga laban ni Duaney sa Japan. Pero ang tatlong mga nakalaban niya ay hindi raw naman ito sikat sa nasabing division o nakapasok man lang sa top 10 sa world rankings ng Super Bantamweight Division. Ayon nga sa ilan ay hindi pa hinog ang kalaban ni Duaney, mga top calibers. Kaya hindi dapat basihan ang pagkalmamaw ni Duaney dahil lang sa sunod-sunod na mga naipanalo niya na laban sa Japan. Dahil dapat ang malaga na pag-uusapan ay kung anong kalibre o kalidad ng mga nakalaban ni Duaney kaya hindi tuloy may tago ang pagkadismaya at pagagalit ng mga boxing fans lalong-lalo na sa Amerika na talagang boy iwas itong si Inoue sa mga malalakas. Todo banat sila sa akbang ng ginawa ng Team Inoue dahil sa halip na mas lalong mga mama o makakalaban ni Inoue sa ngayon dahil mamayagpag na siya sa kasikatan.
Pero ang kalaban na sa ilan ay may posible na si Inoue ay matalo at mahirapan ay iniiwasan na naman at yan ay si Morjan Akhmadalib na isang WBA mandatory challenger pa ni Inoue. Mga kakwento, hiniling na ni Inoue sa WBA na kahit hindi niya papalagan si Akhma, sana ang WBA belt ay hindi mababakla sa kanya. Naku gusto ng special treatment talaga. May mandato na biglang iniwasan at nagmamakaawa sa titulo ay hindi mababaklasan. Naku naman. Gusto kasi ni Inoue na 4 na mga belts ang kanyang didepensahan pagdating ng gabi ng laban. Ikaw kwento, ang kailangan lang ito, papayagan kaya ito ng WBA kahit na ibinasura ang kanilang mandato. Sige nga, pag-comment mo naman opinion mo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Juan Carlo, kay kakwentong Jurens Vibes, kay kakwentong Lolita Nalasa, kay kakwentong Rico Bactol, at kay kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.